Welcome to the Adcore Show podcast. The inspiration meets entertainment. So thank you for joining us. There is an incredible stories coming from different industries, communities, maybe some community leaders, spiritual leaders, business leaders, just very good at what they are doing. So we are here to equip you, share with you um, the tips, secrets, experiences that are coming from these people. So whether you're dreaming of a your own business or planning to just be a community leader or just being an awesome friend to someone, it's a great show where you can equip, be empowered, and you should be ready to be amazed, inspired, and empowered. So today, it's very nice opportunity, very fortunate that we have one of my friends is the co-founder, co-owner of Go By Boards. So Go By Boards, they are selling surfboards, surf skates, all skateboarding stuffs coming from overseas. They've been in this business for quite a while. I believe it's around 15 years. So definitely they know something. They can share to us something. Hindi naman sila tatagal ng ganung katagal kung 'di ba, hindi nila na-enjoy yung mga ginagawa nila. So hopefully we can learn something from them. Our guest today is Ryan Tox Isidro. He's been in the skateboarding scene since 1980s, 1985. All right, that was so long ago. So I'm very excited for this because this is actually the first time na may interview ko siya about his business, about his passion, about what he do in his life. So let's go. Tell us about yourself and ano yung ginagawa mo, what you do. Bali, ako si Ryan Isidro. Ang talagang sabihin natin na street name mo, kilala talaga ako bilang Tox. Mismo. I work as a lifeguard sa isang hotel dito sa Manila. And I'm a part owner of Go By Boards, etc. Yeah. Bali, ang linya namin is sa surfboards and skateboards, pero sa skateboards mostly sa surf skate na area ng skating. Sobrang ano to ngayon no? Trending to talks yung na-mention mo, yung surf skate, no? Kasi imagine, before kasi, just to give our audience lang din, na-try ko mag-surf. And kailangan mong pumunta sa napakalalayong lugar, which is sometimes kailangan mag-drive at least minimum 2 hours talks, no? Dala-dala mo yung surfboard mo. Pero with surf skate, matatry mo siya dito sa city. Di ba, Tox? Oo. And yung flat area na kaya mong pumadyak or mag-curve, okay na agad siya. Yun nga. Tapos yung feeling niya compare sa skateboard, kasi nag-skateboard din ako, which is street skateboarding. Iba yung feeling niya sa surf skate, no? Talagang mafe-feel mo na para ka talagang surf skating talaga, no? So Tox, can you share nga? Kasi syempre ikaw mas talagang matagal ka na nagsa-surf, maybe later pwede natin pag-usapan ka ba talaga nagtagal nagsa-surf. Pero yung experience muna, gaano ba talaga ka-similar yung sinasabi nilang surf skate dun sa mismong pagsa-surf? Bali, pag ako yung tinanong mo, bali, sabihin na natin na may similarity and merong hindi rin. Similarity dahil dun sa mga movements na ginagawa mo sa surf is pwede mong practicein through surf skate. Yung mga curving, pumping, ayun yung mga pwede mong i-practice on land pag pag wala ka sa dagat, wala ka sa
Ang ano naman, pag hindi naman nila pagkakapareho is sabihin na natin na mas mahirap ang surf kesa sa sa surf skate. So, wala to. Oo, yun yung sa akin. Pero malaking tulong ang surf skate sa akin naman dahil natuto ko na mag-pump ng tama. Ibig sabihin, yung when you ride the surf skate, kailangan mo siyang i-pump para mag-accelerate, makakuha ka ng speed. Ganun rin yung sa surfboard. Pag lap mo, pag hindi mo siya pinump, may iwan ka lang doon sa wave, may iwan ka sa face. Bali, kailangan mo i-pump siya para mag-stay ka doon sa face ng wave. Ayun yung similarity at naitulong naman sa akin surf skate train. Galing naman nun. So parang hindi pala talaga siya parang padyak ng padyak lang, no? Kailangan mo siyang i-pump para talagang mas ma-appreciate mo yung surf skate. Yes, tama yun, tama. Talagang gagamitin mo yung full body mo from your torso pababa hanggang umabot sa legs, hanggang umabot yung movement na ginagawa mo papunta dun sa surf skate mo. Doon lalabas yung flow. Yung flow na yun yung ginagawa mo pag nagra-ride ka ng wave. Ang galing. Kasi syempre sa street skateboarding, iba siya kasi you have to push talaga. And then, tsaka mo palang ma-appreciate na andar ka at dire-diretso siya. You can do tricks and all. So, yun yung kaibahan niya naman, no, sa surf skate din. So, talks moving, no? I just wanna know, just in the context of our discussion, saan ba nagsimula si Ryan Toxicidro? Sa surf. Yeah, magandang story to. Ano ba? Gusto mo sa surf o sa skate muna? Ano ba yung nauna? Hindi kasi yung pinaka-roots talaga nito is skate talaga eh. Street skating talaga. Oo. Yeah. And then talaga yung root ko eh. Pali nag-start ako sabihin na natin talaga yung kasi nung kids naman wala naman tricks pa talaga nung 80s. Ang pinaka-tricks mo lang push, pumadyak. Yung padyak ko pa nga dati na hindi padyak eh. Nakaluhod. Ayan, nakaluhod dito sa streets ng Baclaran. Ano yun to, Tox? Ano yan? Kung natin mga 85 grade 1. Oo, ayan. Yung sinasabi nila ng penny na board, yung mga cruiser. Ayun yung mga kuya namin ng mga tito-tito. Hinihiram ko yun kasi sabi ko okay na parang sarap pag-ride. Hinihiram ko sa kanila yun. Pero ang dadamo tayo ipahiram kasi hirap mag-skate. Oo. Tapos dati kasi ang hirap bumili. Ang hirap makakuha ng skateboard. Compare ngayon, pwede ka na mag-online ngayon. Yan, Go By Boards, pwede ka na, hanapin mo lang sa Facebook. Makakahanap ka, Google, makakabili ka na. Pero dati, when nagsisimula ako, siguro when I was in high school, ang hirap pa din. Compared pa sa na-experience nyo pa dati, 1980s, 85. Oo. Tsaka ano pa yun, isipin mo yung penny board. Talaga papahiram eh. Oo. Bali, yung shape ng penny na board, tapos yung gulong, ganun yung mga hinihiram ko dati sa mga uncle ko sa mga matatanda sa akin. Tapos yun, tulak lang talaga, nakaupo ka, itutulak ka, o kaya nakaluhod ka. Yan, tapos nakikita ako doon sa ibang, pwede palang tumayo. Sinubukan ko yun, nakaluhod, pumapadyak, tapos yun. Unti-unti akong tumayo, ganun pala yun. Tapos yun, natuto na akong mag-skate na nakatayo doon sa maliit na skateboard. Yan. Wow. Tapos yung mga tapos pagdating ng mga grade 4 hanggang grade 6 yata yun, nakakuha na ako ng mga malalapad na skate talaga. Pero ano pa yun, mga low end kasi wala pa naman yung mga imported nun eh. Yung tinatawagan ng mga Patonic wheels, yung plastic, yung gulong, pati yung trucks plastic, kung tawagin Tobis, ayun, mga nabibili sa SF, sa Tobis, ayun yung mga ginagamit namin dati bago ko nagkaroon ng mga maayos na deck.
Pero mostly second hand yung mga gamit. Ayun yung puro doon nagsimula talaga. Hanggang naging high school. Paano mo na-discover Tokso yung pag-transition from skateboarding, street to surfboard naman? Surfing na. Magandang story yan. Kasi Nag-skate kami sa may kaibigan ko si Ariel. Nag-skate kami sa Pasay City Hall. Tapos sabi niya sa akin, Toks, may nakilala ako surfer. Nasa 1999 na tayo. Sabi niya, may nakilala akong surfer. Sasama niya daw tayo sa La Union. Talaga, si Dads yun, si Dadito. Oy, Dads. Shoutout to Dads. Isang legend din yan sa Manila Surfer. Asawa natin yan. Sabi, sige. Yun, nakilala ko, dinala ni Ariel sa Pasay, saka sa Makati skate. Sabi ko, nag-surf ka daw. Sabi ko naman ako kasi, gusto ko rin yan. Sige, basta, turuan mo ako umulit sabi. Kasi, dun, yun lang, wala ako, pag sa dating sa street skate kasi talaga, wala ako sa mga flip tricks, mga grind. Pero pamato ko, Oli. Yes. Oo, yeah. Pero Toks, nakilala kita din sa mga kalaro ko ng skate sa South yan, sila Norwin Caluya, syempre yung mga yung mga Olivares, yan, crew. So, naririnig ko na doon yung pangalan mo na Toks, talagang pag umoli yan, taga-Baclaran lang din ako So, parang, taga sa amin. And then one time, diba, nag-skate tayo together doon sa street. Wow, ito yun, yung legend, yun. So, doon ko na kilala si yun, nagkakilala tayo doon sa Santa Rita. Medyo mahina na yung tuhod ko noon, Hindi na yun yung peak nung holidays ko, Pero kaya pang kumap, may pop pa din. Grabe. Yeah. Yun. Tapos doon nakilala ko si Dads. Tapos yun, siya yung nagsama sa amin sa La Union. Yan. Siguro mga 2000. January yun, the first time namin punta La Union. Ang dala namin skateboard. Kasi wala kaming surfboard nun. Ayun, yun ang namin. Sabi ko, ganda nung lugar. Tapos yun, konti-konti yung nagsusurf nun. Wala, tulala lang kami kasi wala kaming surfboard. Ayun, sabi nga ni Dad, sige, gamitin mo lang yung surfboard ko pag wala ka wala mo gawa. Ayun. Ginamit ko, Tapos ayun, mga kasama, nakilala ko yung mga taga-Bigan boys kung tawagin namin. Sila Tat, sila Ian, sila Fang. Ayun yung mga una ko nakasama dyan. Nakita kasi nila, kinuha ko yung board ni Dads. Tapos, ginagaya ko lang sila. Sila kasi nagra-ride na nun Magaling na sila mag-carve Toks, sabi ni Tats, Toks, ganito gawin. Dapa ka lang pag may padating na alon, tapos itutula ka. Yun, ginawa ko. Tapos sabi niya, nakatayo ako ride ako. Pero diretso lang sa whitewater. Sabi niya, first time ba nag-surf ko? Okay yun kasi nakatayo ka agad. Tapos shortboard pa yung gamit mo. Ganun ba yun? Iba yun. Okay. Yun, doon na nagtuloy-tuloy hanggang ngayon. Hindi na umikot yung buhay ko. Mismo. At naging hanap buhay ko na rin. Yan. Surfing ko. Yan. Ang galing. Saktong-sakto yan. Toks, syempre, yun yung hanap buhay, Parang ang daming humahanap nito, yung panghanap buhay, yung parang game changer mo sa business. Sa'yo parang very natural yung nangyari, Parang nahanap mo yung niche na maging yun yung business mo. Yun yung passion mo. As in, for us, diba, parang tinatawag nating first love. Diba? Meron pang, skate video niyan, yung first love. Diba? So, ayun na yung ginawa mo na ring business. Parang sa'yo, normal lang. Is it still, may question parang, are you running parang felt like business? O paano ba siya sa paandarin yung Go By Boards? Bali ang Go By Boards kasi, kumbaga sideline lang. Meron akong day job. Bali yung Go By Boards is, matagal na din kami sa... ang nakita ko, 2012 Tama ba? 2012 mo siya ni-launch? Yun. Pero online yun, prior pa yung offline. Kasi ang alam ko talaga, prior to that, meron ka na ring buy and sell talaga di ba? Alam ko nakabili pa ako sa'yo. Yes. Yung 2012 na yun, ayun yung
labas na kami ng name na Go by Boards. Dati kasi wala kami. Wala pa, Sinupayang ko lang talaga ng surfboards. Tama. Ayun. Tapos yun nga. So more likely ito, minimum 10 years, 12 years, 14 years. Kami? Go by Boards? Oo. I mean, you, in this, in this more game, than 15, siguro. 15 years. 15 years. Grabe. Then, yun yung sabi nga sa akin 15 years. Ni Army, partner. Yung white co-owner ko na nga. Buti nga ngayon, pinagkakakitaan mo na yung gusto. Grabe. Yun yung sinabi niya sa akin. Kasi nga, yun nga, iba yung gusto mo yung ginagawa mo. Yes. Walang hirap. Kumbaga walang, kung sabihin na walang challenge. Mahirap kung mahirap, pero hindi mo iniisip na mahirap kasi gusto mo yung ginagawa. Correct. Sino ba namang hindi gusto mapaligiran ng mga sobrang daming surfboards dyan? Tapos surf skates. Konti na medyo naubos yung stock natin itong December tsaka January. Alam mo naman, buying season ng mga Pinoy yan. Grabe. Pero Docs, ang question ko naman, paano nagsimula yung Go by Boards? Paano mo nakuha yung idea na Go by Boards? Kasi yung ganda very catchy siya. Catchy, no? Ganito yan Sa Go by Boards kasi, dalawa kami. Ako, tsaka si Army. Ako kasi muscle lang ako Ako lang yung taga-buhat dito, Ang thinking talaga dito, more on thinking is kay Army. Kaya, sabi ko sa Army, medyo ilang taon na rin tayo na babayan sa'yo. Gawa natin ng pangalan. Ikaw na yung mag-isip ng pagdating sa pangalan, no? Yun. Mga ilang araw lumapit siya. Sabi niya, try natin. Okay. Simple tsaka catching na. Diba? Lupit. Yes, tapos, yes. Pati yung logo siya yung gumawa. Kasi linig na yun. Yes. Tama. Sa kanya nanggaling yung Go by Boards. Solid. Shoutout to Ate Army. Just a quick story. Si Ate Army, lagi ko nakakasabay ang papasok kami sa Ortigas. Si Ate Army nag-work sa Ortigas sa isang creative company. Tapos ako nasa BPO naman. Ganun namin nakapag-usapan yung Go by Boards. And kung ano yung mga products na parating, yan. Lagi ako may update yan. So, Lox, paano mo paano ba yung strategies ng Go by Boards? Meron ba siyang strategies or just go with the flow? Ano lang yung trend, ganun? Or meron talaga siyang pina-follow na okay, ito gagawin natin or this is the plan? Ganito talaga kung tutusin. Go with the flow lang talaga Kahit ako parang ganun lang rin yung buhay ko Wala akong plan. Diba? Araw-araw mong pagbubuhay, makikita mo kung ano yung pangangailangan. Sa Go by Board natin, pag nagta-travel ako, nag-surf kami, tinitignan ko kung ano talaga yung essential needs. Kasi meron needs na hindi kailangan Diba? Yan. Katulad ng, syempre pag mag-surf at magta-travel ka, ang unang product na naisip ko is yung board bag. Kailangan ng protection ng board mo. Yes. Kaya board bag, yung unang produkto talaga ng Go by Board na talagang kami yung gumawa. Yan. Kasi may linya na rin, may mga contacts na rin ako kasi galing rin ako sa mountaineering background. May mga kaibigan nung gumagawa ng mga backpacks. Yun, sa kanila ako lumapit para magpagawa ng mga bags. Ngayon, may skate bag na din kasi meron rin kami mga incoming na produkto na pinag-isipan ko pa paano natin sisimulan. Pero yun yung mga nakikita ko pag ano yung nakikita kong kailangan talaga. Yun yung talagang pinapasok ko na produkto. Para mapili mo pala yung para makuha mo yung inspirasyon mo doon sa mga susunod mong produkto. Hindi lang basta trending, no? Ito talaga yung tinitignan mo na kailangan to. Kasi ikaw alam mo kasi syempre, you're doing it Kaya alam mo ano yung kailangan. Ginagawa mo talaga siya. Hindi just parang
kinuha ko lang idea tapos baka benta ko to, resell ko to. Hindi siya ganun eh. You're actually doing it. Your passion is very in line with what you do, no? Alam mo talaga yung kailangan kasi ikaw yung talaga nagtuto. Mismo. Tsaka ginagamit mo din siya, no? Yes. Natitest mo pa siya. Pati yung product testing, ikaw na rin. Pag-develop ng product, ikaw na rin. Ako na rin mismo yun. Kami na, ni Army. Oo. It's like you're solving your own problem. And then once mo solve mo siya, Tama. Oo. you sell it. Oo. Ang galing. Napakagandang strategy nyo nun. And it's very effective because what I can see, no? Kasi syempre kahit ako, kailangan ko ng board bag. Kailangan ko ng surfboard bag. And then kailangan ko ng wheels, especially sa daming wheels yan. Tox, napakaganda yung wheels ko. Hindi ko pa ata nakukuha, Tox. Pero anyways, Tox, meron bang daily routine si Ryan, Tox, si Isidro? Kasi syempre, I know you're very active. Sabi mo nga kanina, you're working in this one of the biggest dito sa isang hotel and casino na as a life guard. Tao ba, Tox? So, tapos you're very active with surf skate and surfing out of outside work. So, paano mo to na maintain? Do you have mga daily routine ba? Ganon? Daily routine. Masasabi na daily routine. Siyempre, pag daily routine is papasok sa trabaho, no? Pero, yan lang. Di ba? Pero, paano ba daily routine? Yung parang everyday na living mo lang? Or may iba, pumupunta sa gym, mga gano'n. Iba, hindi, ganito. Nagpa-practice. Yeah. Just to maintain yung, alam mo yung energy. Iba, nagpa-push up, mga gano'n. Or nagpa-bike. Ganito. Ako talaga is, pag umuwi from work, I do 1 hour sleep time. At least twice a week. Ayun yung ginagawa ko. And tapos pag day off ko, talagang bumabiyaya ako sa Tagaytay para mag-skate. Sarap ng skateboard. Ang grabe. Nakikita ko nga yung mga post mo, Tox. Sobrang nakakaigit. Hiningit talaga kita nung kaya activity. Oo, yun. Tapos, alam naman tayo, sa sleep. Mostly talaga pag day off ko is, aalis ako kung hindi mag-skate, mag-surf. Siyempre, yun na yung nagtrabaho ka ng 6 days na sabi natin na siyempre, hindi mo naman gusto lagi magtrabaho. Yung isang araw naman sa isang linggo, gawin mo naman, spend mo sa gusto mong ginagawa. Kaya, every day off, I travel to Tagaytay to skate or to Batangas or other provinces na may alon. Uy! Panigurado nandun din ako. Yun! Inaaya kita, di ba? Oo, syempre. Alala ko nga, sinama yung unang panang surf session natin, nakasira agad ako ng board. Tapos, pero nakalabas ako sa sa lineup, no? Nagulat din ako kasi ang lalaki ng alon, talagang sobrang scary siya kasi talaga dumahadubundong. Si Dads din yung nagbitbit sa akin doon eh. Pero sobrang mabuting influensya si Dads. Hanggang ngayon, yan, kontakan pa rin kami pag may lakad siya na kaya kong sumama, pag may lakad ako na kaya niyang sumama. Ganun pa rin yung namin. Relationship namin na Dads. So basically, Tox, yung routine is like parang balance lang. Meron kang side hustle, your passion project, and then you have a work, day job, and then meron kang one day na naka-reserve just to do whatever you like to do. No? Napakagandang work-life balance na sinasabi nga nila. Ito yung definition talaga. Legit na talaga yung definition nun. So, Tox, anong advice mo naman para sa mga yung entrepreneurs na gusto din, paano naman yung mga entrepreneurs na aspirant, na gustong magsimulang magnegosyo? Ano yung pwede mong may advice sa katulad namin? Sa akin, ma-advise mo. Hanapin mo kung ano yung gusto mong gawin. Tapos, isipan mo paano kumita. Yung mabibigyan ko advice. Tapos, syempre, start small muna. Ayun yung nag-work sa akin. Start small. Tapos yun, makita ko yung gusto kong gawin. At naisip ko kung paano ko kumita doon sa gusto kong ginagawa.
Oh my God. Yun yung Napakaganda naman nun, Tox. Napakaganda yung vibe nun. Sana sa mga nakikinig sa atin, no, dito sa YouTube and then sa hopefully maglagay natin sa Spotify, no, kasi sobrang daming katulad ko. Ako, Tox, sobrang alam mo yun, I look up to you and then what you do, and then napakadami mong alam mo yun, natatap na mga nag-skate and surf, and meron ding mga talagang tao na hinahanap nila yung passion nila. Even Steve Jobs, sabi nga nila, find your passion, find your love. No? Pero ito yung best example, si Tox mismo na nagsabi, and he's doing it already. So Tox, bago tayo matapos, before we wrap up, paano naman nila mahanap yung mga produkto ni Go by Board? Saan ba nila pwedeng bisitahin yung online shop mo? Paano sila makaka-order? Bali ganito, nasa Facebook kami, and just type Go by Boards, etc. Nandiyan din kami sa Instagram. Nandiyan yung mga produkto namin, yung mga available namin. Diyan yung makikita. Alright, ayan. So mga produkto na makukuha nila, pwede nilang mabili kay Go by Boards is meron surfboards, meron tayo dyang surf skate. May pre-orders din, ang alam ko, pwede ka mag-message din sa page if ever you need something. Si Tox, sobrang broad ng connection niya ni Tox. And sobrang deep yung mga connection niya na pwede mong kunan na mga may mga rare, may mga siya lang yung meron minsan sa wheels. Sobrang nakakainggit. So, message nyo si Tox, message nyo yung Go by Boards, and doon makakuha kayo napakagandang produkto. It's very quality talaga siya. So, Tox, maraming salamat for joining us dito sa podcast natin, the Adcore Show podcast. Thank you very much, Tox, for your time. I know you're very busy sa mga ginagawa mo. Maraming salamat.